Hindi ako ganun kalupit. Yes, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyong panalangin, sa mga nagdadala ho ng gamot. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Ama, nagpapasalamat po kami na kayo ang Diyos na dahilan bakit po kami ay narito. Salamat po Panginoon na isa sa mga dahilan ay upang sambahin ka namin. Nagpapasalamat po kami na kaming inyong mga anak ay inyong pong pinakikinggan. Kami na inyong mga anak, Panginoon, ay inyong pinahalagahan. Maraming salamat, Panginoon, na inyong grasya ay sapat sa amin. Salamat po na ang aming buhay ay nagmula sa inyong mga salita at sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na ang goal ng aming buhay ay kayo rin. Kaya, Ama, ngayon pong umaga, dalangin po namin, ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, maluwalhati ka sa amin pong kalagitnaan. Hinihiling po namin ang Banal na Espiritu ng aming Diyos, ang siya pong aming maging tagapagturo, magpaunawa ng inyong mga salita. Ama, buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang mga puso, at turuan niyo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng aming Panginoon Jesucristo, ang Diyos na maitaas namin sa aming pong pakikinig ng inyong mga salita. Ano man pong gawa ng kaaway, ay amin pong sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano man balakid, ano mang pwede niyang gawin upang hadlangan ang pakikinig po namin, inyo po kaming tulungan, Panginoon, na ang inyong mga salita lamang ang amin pong intindihin sa umaga pong ito. Kayo po ang aming maging kagalakan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sinasabi po na ang buwan po ng Pebrero ay buwan ng pag-ibig. So, kumbaga ay 11 buwan na lang ho at Pasko na naman. Kaya ho malamig na ang panahon. Yun daw po ang dahilan. So, kung atin mong titignan, yun hong buwan ng Pebrero, lahat po ng bilihin ay nagmamahalan. Lalo tigit po mga bulaklak, chocolates. So, lahat po ng bibili nyo at ibibigay nyo sa inyong pinakamamahal ay talagang nagtataasan. Ewan ko kung bakit gano'n ang kanilang pananaw natin. At sa atin ho, tayo bilang mga magkakapatid, ang ating home theme ngayon pong 2013 ay Year of Organizing. Ako po ininiwala na bago natin maisaayos ang buhay ng iba, dapat yun muna pong ating mga puso ang ating inaayos. Na dapat po ang ating mga puso sa tulong ng Diyos ay puspos ng pag-ibig. Madali hong ayusin ang puso ng isang tao kapag siya ay puspos ng pag-ibig. Pero kapag ka po pride o kataasan ang nasa kanyang puso, ang hirap pong ayusin. Sapagkat meron siyang katigasan. Pero sabi nga po ng isang kasabihan, nagsisimula ang lahat sa pag-ibig. Kaya kung puspos po tayo ng pag-ibig, madaling ma-organize ang mga bagay-bagay. Amen po ba? Amen. So sabi nga po ng isang text message na akin pong tatanggap sa paglipas ng panahon, dahon ay nalalagas, kulay ay kumukupas, kwento ay nagwawakas, pero ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang wakas. Tama po ba? Marahil ay hindi ko alam kung narinig na ninyo o napanood ang video clip kong ito.
tinitingnan sa ating napanood ay isang pagmamahal na napakahirap para sa isang ama. Pero sa totoo lang po, ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga po nung binasa natin talata, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Talagang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, yun po dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Alam niyo mga kapatid, walang pinakamasarap sa buhay ng tao, hindi ang maranasan mo mahal ka. Amen po ba? Kahit sabihin nasa sa'yo ng lahat ang pera, kayamanan, bahay na maganda, maraming sasakyan, pero walang nagmamahal sa'yo. Parang walang kwenta ang buhay. Pero pinakamasarap sa buhay ng isang tao kapag maraming nagmamahal sa kanya. How much more sa inyo at sa akin, ng ating Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, ng ating Panginoong Kristo, dahil sa kanyang wagas at walang wakas na pag-ibig sa atin. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon sa awit 103, ay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag may takot sa Kanya. Grabe yung pag-ibig ng ating Diyos. Because mga kapanahunan noon na yung kantang stubborn love, talagang kapit ang pagmamahal. Ayaw bumitiw, ayaw iwanan. Bakit? Ganun mo ang pagmamahal. Kaya nga sabi kahit na 10 bundok ang tawirin, susungkitin ko ang bituin at buwan at ihahandog sa iyo. Ganon ang pagmamahal ng imposible, pero sabihin lang, lahat ng bagay ay gagawin mo. Bakit? Dahil ikaw ay nagmamahal. Mga kapatid, ngayong umaga, kayo at ako ay minahal ng di masukal na pagmamahal. Unendless, ika nga. So, walang katapusan. Unlimited. Di ba pagka unlimited, ito ang gusto natin. Unlimited. Yung walang ubos. Kahit sinong ka-text mo, kaya nga nauso, di ba? May mga promo tayo na laging nag-register. Pag pupunta ka sa mga inasal, di ba? Unlimited rice. Bakit? Yung kasi gusto ng tao. Unlimited. Walang katapusan. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi kayang sukatin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sukatin man ang kanluran sa silangan o silangan sa kanluran, hindi kaya. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Mga kapatid, ngayon pong umaga, gusto ko pong talakay sa atin na maramdaman natin na kayo at ako ay mahal na mahal ng Diyos. At dahil po sa pagmamahal na yun ng Diyos, yun po ang magbubunsod sa atin, magtutulak sa atin upang ma-organize ang ating mga sarili, ma-check yung ating pag-ibig. Kung ang pag-ibig na pinakikita natin sa tao ay tunay na pagmamahal na galing sa Diyos, o pagmamahal na dahil meron tayong gustong personal benefits, bakit lang gusto natin magmahal? Kaya nga po lagi natin maririnig sa iba, mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Di ba lagi gusto yung merong mapupurmitso, lagi gusto yung may ang kapalit kapag ka po nagmahal. Minahal ng di masukat na pagmamahal. Yung pagmamahal ng inyong misis at mister, kaya nyo sukatin? Walang makaibig. Dalawa lang po yan, kayang sukatin o hindi kayang sukatin. Sa ating pong talata na binasa kanina, sa 1 John chapter 3, if you have your Bible, kindly open it with me to the book of 1 John, chapter 3, 1 to 3. Sabi rito, 1 John chapter 3, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo.
Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. So ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ang isang patunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa mga mananampalataya. Isang patunay, ibig sabihin patunay, ebidensya, o nagpapakita na ang isang bagay ay totoo. Tama po ba? Kaya maraming mga kaso sa atin pong mga korte na hindi uumusan, ay bakit? Kulang ng ebidensya. Pero mga kapatid, ngayon pong umaga, gusto pong pag-aralan ho natin ang isang patunay. Well, napakarami hong patunay, pero sa talata nating binasa, isang patunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa mga mananampalataya. Ikaw ba isang mananampalataya? Salamat po sa 16. Ikaw ba isang mananampalataya? Mga kapatid, isang patunay na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Ano yon? Bago yun, nasabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 1, 1-3, dito po ay pinakita ni Apostol Juan kung paanong pinatunayan niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 John chapter 1, 1-3, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sino yung Kanya? Kay Jesus, na sa pasimula pa ay siya na. Ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahimpo ng aming mga kamay. Well, may mga katuruan po na nagsasabi, may mga reliyon na nagsasabi si Kristo ay isa lamang tao, hindi siya Diyos. Pero dito po sa talata na ating binasa, pinakikita rito na bagamat siya'y tunay na Diyos, pinakikita rin na siya ay tunay na tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon, narinig namin siya. Sinasabi ng mga apostol, narinig namin ng Panginoong Jesucristo paano siya magsalita. Narinig namin ang kanyang mga pangangaral sa mga tao. Narinig namin ang kanyang tinig. So ito si Apostol Juan at ang kanyang mga kasama, pinatutunayan nila na si Jesus Christ ay totoo. Walang halong pandaraya. Narinig namin siya. Well, mari sabihin, narinig lang naman. Pero sabi ng Bible, nakita. Hindi lamang basta narinig, kundi nakita. Nakita namin nung si Jesus Christ ay magpagaling ng kuba, magpamulat ng mga bulag. Nakita namin nung siya ay magpalakad ng mga pilay. Kitang-kita yun ang aming mga mata. Nung ang Panginoong Jesucristo ay magpakain ng 5,000, kitang-kita yun ang aming mga mata. Bakit po napakahalaga dito? Sapagkat kung kayo nasa korte, hindi po pwedeng basta mo lang narinig. Tama ho? Well, maraming boses na ganon. Pero dito, nakita, pangalawa, o narinig, pangalawa, nakita namin ang Panginoong Jesus. Pangatlo, hindi lamang nakita, mari sabihin, narinig, nakita, pero napagmasdan. Anong ibig sabihin ng napagmasdan? Talagang tinitigan. Minasdan o tinignan mabuti, hindi lamang basta nakita na dumaan, kundi tinignan mabuti. So talagang pinag-uukulan ng pansin. Pinakikita po ng salita ng Diyos, itong mga apostol na ito, narinig nila, nakita nila, at napagmasdan nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang iyon, panghuli, nahipo. Ibig sabihin po talagang pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo ay naging nagkatawang lupa, naging tao. Na bagamat siya ay tunay na Diyos, ipinakita ng talata na siya ay tunay ding naging tao. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, at nahipo ng aming mga kamay. Kumpleto po yung ebidensya na ipinakikita ni Apostol Juan. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatututuhanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak
na si Yeso Cristo. Mga kapatid, ang talata po ay nagpapakita, nagpapatotoo, isang ebidensya na kung kayo at ako ay na kay Kristo, wala ko tayong katalo-talo. Isang patunay na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tinatawag niya tayong mga anak. Tinatawag niya tayong mga anak. Ang sabi po ng ating pinasa kanina, ang sabi ng verse 1, ano po sabi ng verse 1? Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Ano yon? Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Ito ang pag-ibig. Sabi ng Bible, isipin ninyo kung gaano kahigpit, kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak. Alam niyo mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, kung babasahin ninyo, dati tayo'y kaaway ng Diyos. Just imagine na kayo at ako'y dating kaaway. Ano bang ginagawa sa kaaway kung hindi kayo mananampalataya? Di ba minsan ay hinihirapan, binabantaan, huwag ka makadaan-daan din. Pahabol kita sa aso. Di ba pagkakaaway mo, hindi mo pinakikitahan ng pagmamahal. Pero Ephesians chapter 2, kung babasahin po ninyo, dati tayo'y kaaway ng Diyos. Bakit? Sapagkat kayo at ako'y patay sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, kaya tayo naging kaaway ng Diyos. At dahil doon, kabilang tayo sa kinapupuotan. Pag sinabing kinapupuotan, talagang salita na ni pangalan, pagka kayo kukwentuhan. Pag mo mababanggit-banggit, tunay na sasama ang itsura niyan. Pero alam niyo mga kapatid, ganun din po ang ating kalalagayan. Kayo at ako'y kinapupuotan. Kayo at ako'y kaaway ng Diyos. Pero alam niyo, simula nung kayo at ako'y tumanggap kay Kristo, tinawag niyo tayong mga anak. Ano sabi ng talata? At iyan ang totoo. Grabe yung salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. At nung sabing anak ka ng Diyos, hindi lamang po basta sinabing anak ka ng Diyos, kundi iyan ang totoo. Talagang idinigdig sa iyong buhay na ikaw ay anak ng Diyos. At walang pwedeng umagaw sa iyo, mananatili kang anak ng Diyos. Dakila ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Tinatawag niya tayong mga anak. And this is our present position. We are God's children. Sabi ng verse 2, yung sa atin pong sa English dictionary o sa dictionary po, ayon kay Barclay, meron po dalawang uri ng pagkaama. Yung una po yung sinasabing paternity. Ano po yung paternity? It describes a relationship in which a father is responsible for the physical existence of a son, but may never even lay eyes on his son. So, yun pong ibig sabihin ng isa sa mga ibig sabihin ng paternity. Yung physical existence. Pero hindi mo po pwedeng pagka sa palengke, nandun pa ba mata mo? Kaya nga po, di ba, anak, pag-aaral ka mabuti, wag kang maglalakwat siya. Opo, tatay. Hindi mo naman alam kung sa SM napunta o sa school. Di po ba? Yun po ang tinatawag na paternity. Pero yung pangalawa po, fatherhood. Ano man po yung fatherhood? It describes an intimate, loving, and continuous relationship in which father and son grow closer to each other every day. So yun po ang ibig sabihin ng fatherhood. At sa atin po, tayo bilang mga mananampalataya, lagi po tayong ninanais ng Panginoon na magkaroon talaga ng malapit na kaugnayan sa Kanya. In the Old Testament, God on His own initiative chose Israel to be His covenant people. Talagang initiative ng Diyos na ang Bible naman hindi mo sa atin nasulat kundi sa Israel. At yun po ay initiative na napagpili ng ating Panginoong, ng ating Diyos. He was to be uniquely their God and they were to be uniquely His people. Pero in New Testament, He makes a deliberate act of adoption, inampon tayo, and the Christian enters into the family of God. So tayo po ay naging pamilya ng
Diyos. He is to be uniquely for God and we are to be uniquely His people. Ano po sabi ng verse 2? Chapter 3, verse 2. Ang sabi dyan, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. This is our present position. Sabi roon, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Pero mga kapatid, yamang tayo'y mga anak ng Diyos, anong ating kalagayan? Yamang tayo mga anak ng Diyos, ano po ang ating kalagayan? Hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Ano po sabi ng verse 2? Ito ang dahilan, bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi ng talata. Verse 2b, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Kung kayo may mga Biblia, makibukas kayo sa akin, sa aklat po ng Roma. Roma chapter 1. Romans chapter 1, verses 20 to 32. Yan po ba kayo? Ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans chapter 1, 20 to 32. Mula pa ng likhain niya sa libutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilalan na nila ang Diyos, sila hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Salip, naghahaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang kanilang o ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanpaman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw na makipagkalit ng mga babae sa mga lalaki. At sa kapwa, babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. So ito yung mga tomboy. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling sa mga bading. Ang ginagawa ng mga ito ay nakahihiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. 28, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na umaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masisitsit, papanirang puri, napupot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayon may, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Grabe ang salita ng Diyos. Ito po'y nasulat. Kailan po ito nasulat? Napakatagal na panahon. At naglalabasan, di ba naglalabasan yung salita ng Diyos? Na dati namang kakaunti ang bading, pero may ay dumarami. Kakaunti na ng tumboy, pero may ay dumarami. Bakit? Sabi ng Bible, ayaw nilang makinig. Hinayaan sila ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot dito. Gayon man, sabi dito, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa ng ganito. Grabe yung salita ng Diyos. Alam nila,
na kapag ginawa itong mga immoral na ito, mga kasalanan ito, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay, alam nila ang patutunguhan nila. Pero sabi ng Bible, gayon may patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pag makita ang iba ay gumagawa na.